military. Gusto niya ang military ay maging mga tao-tauhan na sunod-sunuran sa hindi makatalungan at mga paglabag sa batas. Nung nangangampanya kayong senador, sinampanya po kayo ng mga Pangulo, tinaas kayo yung kamay nyo, even made a joke about your disbarment there. Does this mean that you're fighting with this letter? Does this mean that you're already cutting ties with the Duterte? Gano'n na nga. Kasi in the first place, hindi ko ang kasalanan yung nangyayari sa kanila. Ito mga nangyayari kay Vice President Sara Duterte. Sino ba may kagagawa nito? Sino ba ang naghain ng budget proposal sa Congress? Sino ba naghain ng more than 2 billion na Office of the Vice President budget? Siyempre, nagtaka yung mga congressman, bakit napakalaki ng hinihingi mo? Para saan yan? Ngayon, nung inisa-isa na nila, nakita nila doon, bakit ang laki-laki ng mga confidential files, intelligence files, ganyan? Ano ba nangyari doon sa previous na mga hinihingi? Ayan, naglabasan na yung Grace Piatos, yung mga Fernando Empura, yung mga Carmen C. Tanova, halata mo ng mga invento ng mga pangalan. And yet, milyon-milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inubusisa ng Congress, ang sisisihin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan niya? Sino ba may kagagawa ng mga Congress na kanyang dinustay na? Saan ka nakakita? 125 billion in 11 days. Bakit ba nangyari yun? Bakit meron bang network ng OBP na para bigyan ng mga espiya ng moderno? Wala naman silang network na gano'n. The Vice President is indicating as well as the former President of the House, do you regret supporting the Duterte? Yes, I really regret. Hindi ko naman akalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa responsibility. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta naman siya nagsasalita ng gaya ko sa issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung anong binibigay ng clear. Yung mga sinasabi niya, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. No. Appointed me to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was corporate executive. Kesa ngayon, but this is just a commitment to help the president, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang hindi ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ko. Dahil ako naging presidente ako ng kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas laki ko bilang sa mga sa kanya. Halimbawa ko na doon, hindi naman dito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos. I want to help him. I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan sa mga naging isinahit na dahilan ng Korte Suprema para i-disbar kayo. Ito po ba nakikita nyo rin na sapat na dahilan din? Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko ngayon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Naisa. Pero sila nag-approve. Dahil gusto nila magdrama. Dahil nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, pinala kayo yung group niya, si Atty. Larry Gadon nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply din sa requirement na dapat yung CIDG after crime commission, may certification muna na ako talaga nag-file nyo, talaga nag-approve nyo. And despite that, isinabmit yun sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa, they did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos yung Supreme Court. Si VP Sara, ano po yung nakita nyo yung ginawa po niya? Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao. At ang minura niya, Presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatay niya. Na meron siya inutusan na tao, napatayin. Si Presidente BBM, si First Lady Liz Arneta Matos at si
House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para magtumilos ang Supreme Court. Eh, moto proprio yung ginawa nila sa akin. Eh, moto proprio din nila ngayon sa Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe ninyo kay VP Sara Duterte? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon eh, dahil mag-election na, mag-Christmas break. Pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na, ang Congress mag-adjourn na. Dahil na election period na eh, election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Sigurado. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may iba pa kayong kasambala po sa Malaga ni Vice President? Ang nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusuplina siya para doon sa alamin yung doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang iimbestigahan itong assassination plot na binuo ni Vice Sara. Sir, hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yesterday, what will be your next move? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Anyway, that's one of the plans. Or kaya hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Bismundo, and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Bismundo ay sunod-sunod kay Marivic Yonen. At meron na mapapalit sa kanya na magiging Chief Justice na susunod. Eh ako, ang nominee ko dyan ay si Associate Justice Jair Lan. Tama na po, last message. Oo. Ang Supreme Court ay tinatawag natin na bastion of judicial ang Supreme Court ay isang tagapagpatupad at taga-interpret ng batas. Sila ang nagprotekta ng batas ng Pilipinas. Ngayon, ito ay isang pagsubok sa kanila. Vice President, tingnan natin ang tigas nila. Okay na tayo Hoy, sa picture. sino yung pogi-pogi?